A blessed morning, pag-usab na tong tanan. Morning, paki-greet na lang po imong tapad ug maayong buntag. Tanindot yun nga atong i-greet atong silingan ug maayong buntag kay basig di mayo yang buntag, at least ma-remindan siya bitaw mubo na kayong adlaw, mubo kayong kinabuhi para magsitag tan-aw unsay di mayo. Maayong buntag natong tanan. Karon, as I have said last Sunday, last topic to about sa atong series stewardship. So it is always my prayer no nga every series nga tong itakol, di lang siya mudugang sa tong nahibaw-an ba, but muhatag siya ug mudala siya kabag-uhan sa tong kinabuhi. Regardless of the age, batan-on, hamtong og edad, ang pulong sa Ginoong Dios para sa tanan, unta, mobag-o pod para sa tanan. Karon we will enter a new series. It had been announced by our song leader ganina. Godly confidence in crisis. Antay mo sa spelling sa crisis, it's plural. Meaning daghan. Krisis sa kinabuhi, dili isa lamang. Munang kamaturan. Daghan. Gani, the more we age, the more mo dungaga na tong edad ba, the more nato ma-realize nagkadaghan man ang problema sa kinabuhi. Nang kita nga mga naana sa medyo adult nga kaidaran, mayingon tanin tutay balik pagkabata, uy. Very simple pa kayong mga problema. Kita pod nga katubong ma-experience nato katong mga batanon pa karon mayingon pod ninduta na mo mature mo adult, uy, kay kaning mga problemahan ni masulbad ni. But regardless of the phase sa tong edad or status sa kinabuhi, ang krisis na agad magsunod. And what do we do with it? We need godly confidence to face it. But before we tackle into our topic, mag-pray ta. Let's pray. Father in heaven, magtuon mi sa imong pulong, and we are acknowledging limited, and maglisod mig tugkad sa imuhang pulong nga imong gibilin nganhi kanamo ug di mi nimo tabangan. Manang balang espiritu ako nagaampo nga imong tudluan ang matag usa kanamo sa imong unsaong pagsabot, hilabi na pagsunod sa imong pulong. O balang espiritu ang imong mensahe nga madunggan namo karon unta mo bit-bit og kabag-uhan nganhi sa imong kinabuhi nga di lang siya informational but it should be transformational. Kuyugi mi, tabangi mi, sa ngalan ni Jesus. Amen. So, godly confidence in times of crisis. Ato sa ning tagaan og meaning ang godly confidence. Now, godly confidence is a confidence that isn't based on one's own abilities, but on God. It's having an assurance that God is reliable. Confidence is gutan sa nato. Panagsa, na yung mga days no ka-confident kita matubang og tao. Kana bitaw murag good hair day. Kana bitaw feeling or paminaw na to nga kanang physically okay ang tanan. So, kumpiyansa kita mo atubang sa tanan. Ngano? Because ang ato ang looks, nita, uy, confident kay ko. Or na kay something buhaton, nya sweeto ka. So confident kay ka mo buhat ana kay kabaw ka nga na kay abilidad. But when we speak of godly confidence, it is based dili sa ato ang unsay naa nato, dili sa unsay nakamauhan nato, but it is based on God. It's having an assurance that God is reliable. Masaligan ang Ginoong Dios. Crisis, unsa man ang crisis? At times of intense difficulty, danger, or uncertainty. It can be applied in many areas sa atong kinabuhi. Pwede sa financial nga bahin, lisod ta, nagkautang-utang ta, difficult situation, so crisis na. Pwede sa atong health, nagsakit ta, natay gipamati nga it's beyond our control, crisis gihapon na sa atong kinabuhi. Pwede nga spiritual warfare, temptation sa kinabuhi, or ang atong mga choices sayop or poorly made ang atong mga decisions, mga issues sa katilingban, kana tanan nga pwede mo butang natog isa ka lugar nga maglisod ta are all crisis. Bisan pa man mga dagko nga event like kanang natural calamity, mga bagyo, linog, unsa na kana pwede na mudala og krisis sa atong kinabuhi, political, economic nga mga problema kana tanan
pwede na modala nato na situation wherein makayon ta unsa may nagpaabot sa ugma. Napabay maayong ugma ani makaingon pa ba ko ugma good morning basin wa nay good sa morning igugma. Now, sa tanang problema nato panagsa or mga krisis sa kinabuhi nga atong agian, I don't know if you have experienced this, but I have experienced this many times. Ay hara ko moduol sa Ginoo, wa na ko'y laing maduolan. Last option ako ang Ginoo. So ay mo na. Nice something, circumstansya, krisis, niabot sa imong kinabuhi. Anyang pinaka-last nimong giduol ang Ginoo. Nga naman, una ka nagsalig sa imong ability. So why godly confidence na display? Or, nesalig ka sa abilidad sa ubang tao, kinsa man imuhang giduulan or sa resources, sa talents nga naa nimo. Then it did not work out, wala na sulbad ang tanan, ay hara ka ning duol sa problema. Now that's a display of walay godly nga confidence. Sometimes in times of crisis, mas una ta mosalig sa atong kaugalingon, sa atong abilidad, sa ubang tao, sa ilang abilidad or sa resources, unsa man na. And when the ability or the resources fails, adto din ta moduol sa Ginoo. Kinawag tangan na tagpaglaom, ay hara ta moduol sa Ginoong Dios, atong response is by sight, not by faith. Yeah? Karon nga mga panahon, daghagway kasiguraduhan. Tanawang crime rate, tanawang balita, bisag unsa klase-klaseng krimen atong makita. Ang atong ekonomiya tanawa, ang problema, the problem of poverty sa atong nasod, mga natural calamity o gabantay mo, ang bagyo mas nagkakusog. Ang linog og ang unsa na nga mga natural calamity, mas ang interval ba, mas sige nagkahitabo. Kabantay mo niya na mas nagka-frequent ang mga sakit. Sa unog, maghisgotag ka ng mga high blood, diabetes, murag narna sa mga 50s pataas, pero karon na yung mga 20s nag-maintenance na. Bantay mo, we're living in a times of crisis. Napay gira. If you watch the news, mayroon ka nga sa una, murag panagsaram ko makadungog og mga news about gira. Ano karon halos every month na may maggira. Kani ang Pilipinas, sila, we are in danger of being at war with China, ra ba daw ko no? And so on and so forth, na pa yung mga mental health issues, daghan kayo, krisis sa kinabuhi sa tao. Now, di na ni bag-o ning tanan. But og naka-notice mo, it's getting more frequent. Or mas nagkagrabe ang krisis karong panahon na. And what we need is not dili mga bag-ong invention or dili mga bag-ong technology para mga sulbad na what the world needs now, unsa ang gikinahanglan nimo ug nako isang Ginoo. Ang Ginoo nga mas dako, mas labaw pa sa krisis sa kinabuhi. Ang gikinahanglan jud nato is ang Ginoo nga kaya badlungon ang hangin ug ang mga balod. Ginoo nga gamhanan, Ginoo nga mo'y nagmugna sa kalibutan ug sa kalangitan. So in times of crisis, what we need is godly confidence. So ang atong topic una, sa unsa man ako nga paagi ma-develop ning godly confidence. Sa unsa man ako nga paagi mapakita or ma-practice ning godly confidence. Confidence, kumpiyansa, kaisog nga nagtan-aw sa Ginoong Dios nga kasaligan siya. Una, natong isgutan is, do not be troubled. Sa unsa na kung paagiha ma-display nga akong pagtuo is active, nga akong pagtuo is growing, nga akong pagtuo is persistent or nagpadayon sa pagsalig sa Ginoong Dios even though na ay mga challenging nga circumstances. Una is, do not be troubled. So muna ang gisulti ni Jesucristo sa iyang mga tinun-an sa John chapter 14. Now I want to start with a quote from Tim Keller, isa ka evangelical pastor. No matter what precautions we take, no matter how well we have put together a good life, no matter how hard we work to be healthy, wealthy, comfortable with friends, family, and successful with our career, something will inevitably ruin it.
Ingon si Tim Keller na bisag unsaon na nato pagpangandam, bisag unsaon na to pagbantay-bantay, bisag unsaon na to pagpaningkamot para natay hayahay nga kinabuhi, nindot nga kinabuhi, mas successful sa kinabuhi, naa og naagi mo guba niya na og di na malikayan. Bantay mong word nga inevitable, di malikayan. Nandito kay pagasulti ni Timothy Keller diri nga naa gyud dili nato makontrol ni ining kinabuhia. And no matter how careful maghimo tag plano, sometimes nagi-trouble pag-abot sa unahan. Ngano? Because life is unpredictable. Na di nato makontrol ang mga outcome sa tong plano. Pwede nato makontrol ang atong mga desisyon, atong mga buhaton, pero di gyud nato makontrol ang resulta sa tanan natong ipangbuhat. Why guarantee nga ang atong gitinguha mo ba gyud mahitabo? Ang kaning mga kasakit nag-explain ni nga kaning mga kasakit kaning mga kaning bitang kausaban or why temporaryo sa kinabuhi is very part sa human condition. The reality is crises are everywhere, nara sa kilid-kilid. Context sa passage nga atong gibasa, it was during na sila sa upper room. Gikan sila si Jesus Christ and his disciples gikan nag last supper. Gani ang next ani nga passages is katong wa ko na sayo unahan ani katong naghugas si Jesus sa tiil or before ba na? Before the eye. So pag human nila last supper, naghugas si Jesus sa tiil, then daghan siya gi-explain aton sa ning ano yung ang gibuhat. Pag-abot sa verse 14, nagingon din siya, let your hearts not be troubled. So ngano ningon man si Jesus ana? Tungod siya daghang gisulti, una nag-ingon siya nga muhawa na siya. Di na siya makitaan sa mga disciple. Then ningon siya sa John chapter 13 pod, mamatay na siya. Ningon pod siya nga nilang 12 na isa ka traidor. Ningon pod si Jesus nga si Pedro i-deny siya, i-disown siya. Ningon si Jesus nga kamo mga disciples, Satan will work against you, testingan mo and daghan mo kaagihan. Muna'y nagpaabot ninyo. So nga-discourage sila. Yang pinakabugat nga ilahang giga-discouragean kay mo biya si Jesus nila. Ano man? Kay nung doon wala Sunday, akong gi-quote isa ka pangutana ni Peter. Ni Peter, gibiyaan biya namong tanan para nimo Lord. So yung ana ilang gibuhat, gibiyaan namo tanan para mo sunod nimo Jesus Christ. Nya imo ming biyaan. So hopeless sila at this time, ang mga disciples. Biyaan na sila ni Jesus, pero sayod si Jesus nga need niya i-comfort. Na yung pinakaunang giingon, do not be troubled. Sa unsa man ning paagi, mabuhat, mahitabo. Una, believe in a person. So ngadto ta sa verse 1, let not your hearts be troubled, believe in God. Believe also in me. Akong balikon, nasayod na si Jesus diri, nga mga tinun-an niya, mga disciples are being disturbed. Kaya siya, let not your hearts be troubled. Ang meaning ng word nga trouble is getting to stirred up inside or upset. Now, ang image ani, kana bitong tantog nakaisa ka baso nga nay tubig niya imong gikutaw. Bantay ka sa tubig, stirred up muna. Unlike og di nimo kutawon, sagdan nimo kadyot, mukalma. So muna ang image sa atong literal no, every time we are in trouble, atong kinabuhi, atong hunahuna, atong kasing-kasing, murag gikutaw. Nga na siya. So muna gikaagihan sa mga disciples. Yan ingon siya, do not let your hearts be troubled. Now, wa nag-ingon si Jesus dira nga ayaw mo kabalaka, ayaw mo kahadlok. Or dapat di mo mubati ana. But ingon si Jesus, undangan na ninyo. Inyo nang gibati, pwede na ninyo bation nga mga hadlok mo, mga balaka mo, mga stirred up mo, mga kutaw inyong hunahunay inyong kasing-kasing kahadlok. Pero undangan na ninyo. Nawa nagingon si Jesus diriha, oy mga disciples, ako'y nagtudlo ninyo, dapat di na mo madutlan og krisis sa kinabuhi. O nagana si Jesus. Gani, we have na mga muingon na nga, Kristohanon ko, way problema maabot sa akong kinabuhi. Muingon dyan ko, paabot lang. Kaya realidad, the more we get closer to God, the more tayo makabantay nga grabing krisis sa kinabuhi.
Naningon, mulang sa pag-ingon ni Jesus, do not let your hearts be troubled, meaning, ayaw na padugaya nga pagbati. Ayaw padugaya nga state sa imuhang kinabuhi o sa imong pagkatao. So, gi-reveal ni Jesus diri nga, ikaw ug ako, we are responsible in our heart's condition. Ang balikon nga, ikaw ug ako, we are responsible on how we react with crisis. One time mo unsay giingon ni Jesus, ingon si Jesus nga, kwaon nako ang imuhang trouble. But ningon siya, do not let your hearts be troubled. Now, ang bottom line ini is ningon si Jesus nga, ayaw na mo kapuno o kahadlok kay nag-uban man ko ninyo. Kuyugan man tamo, bisan pa sa adlaw, nga mubiya nako, naa man gihapon ko, nagkuyog ninyo. Mao na'y pinakatumong ni Kristo Jesus. Wala siya nag-ingon nga stop being troubled wala lang, kay di healthy sa inyo ha. But ang tumong jud ni Jesus, nag-uban man ko ninyo. Ngano mo ramog nangakutaw tungod sa panghitabo. Ngano nangahadlok mo kay mubiya mo. It's the same with our lives. Kaya isa sa akong permi highlight about sa, di ba, every time mag Holy Communion ta, mag Lord's Supper ta, panagsa malimot ta sa Ginoo. Nay mga times malimutang nag-uban siya nato. Muna ang atong hearts are troubled. Now sa kanang heart hadi na kaning literal nga organ nga nasa atong left nga chest. But it speaks of the whole being, ang kinatibuk-an nga pagkatao. Kinumdum atong one time nga ning tabok si Jesus Christ with his disciples sa Sea of Galilee, katong naay natagbuan sila nga kusog nga hangin, ang balod dagko kayo, si Jesus natug. Unsay nahitabo sa mga tinun-an? Nangaratol sila, nangahadlok sila. Ilang gipukaw sa Jesus nga, Lord, wa baka nakabantay nga nangalisang nami diri mga hapit nami kabati og kuan mga matay naman siguro mi. Tay gingon ni Jesus nila, kagagmay sa inyong pagtuo. Uban man ko ninyo, ngano nangahadlok man mo. Sa dihang gibadlong ni Jesus ang hangin ug ang balod, unsay giingon din sa mga disciples, kinsa maning tawhana. Nalimot sila kinsa si Jesus. Nga bisan ang mga hangin ug balod, maminaw man niya. Do not let your hearts be troubled. Jesus is saying, because unsay rason, nag-uban siya nimo ug nako. Maningon si Jesucristo nga, kay ingani ang mga sunod mahitabo ninyo nagpaabot, ako nang tangtangon tanan. Di mo makaagya na. But instead, ningon siya, do not let your hearts be troubled. This means that even the disciples, the believers, are not exempted to be in trouble. And we are responsible on how we react. And 1 Peter 4:11 to 12, ningon si Peter sa mga Kristohanon nga ipadada nini nga suwat, do not be surprised. Ang sawadan, do not be surprised, ay namog ka tingala or ay niyog isipa ba nga kanang trials ba kay bag-o or kanang trials kay way labot sa inyong kinabuhi. It's as if something strange is happening to you. Don't be surprised. Gani, if you'll read the Bible, makabantay mo nga sa times nga, especially sa gospel, every time magsulti si Jesucristo about sa iyang mga disciples, about sa time nga mubiya na siya, magsige siya hisgot nga there will be trouble. Bot pasabot, di gyud ni malikayan. Mananingon pod si Peter sa mga Kristohanon niya gisenda na ani nga letter, ay namo ka surprise kay agian gyud na. Gi-exhort ni Peter nga expected angay nakaagihan. Nagsa, when we're facing trials, when sa diyang magatubang tag-crisis sa kinabuhi, Lord, ngano ako man? Lord, ngano ako maning giagian? Ngano di man sa laing tao niagi? May palagi sila, malipayon. We are comparing, we are being surprised. Now, regardless of age, ako mutuog yung ko nga natay iya-iyang krisis nga gikagian. What's the word of the Lord for us today? Do not be surprised. Do not let your hearts be troubled. Nasiya. Instead, ningon si Peter sa verse 13, be very glad. Ha? Nay trials, nay krisis sa kinabuhi, di ko mabalaka, instead magmalipayon ko.
For these trials will make you partners with Christ in His suffering, so that you will have a wonderful joy of seeing His glory when it is revealed to all the world. Now, ang context aning 1 Peter, ang persecution manggod or ang trial nga gikaagian manggod sa mga Kristohanon nga ipadadaan ini nga letter kay gi-persecute or nagkalisod sila tungod kay Kristohanon sila. Tungod kay ning tuo sila ni Kristo Jesus, gi-discriminate sila sa ilang society. Og example og nay mangita og worker, mas pilion nila tong dili mo tuo ni Jesus. Ingana lang gikaagian. Ningon si Jesus, instead be very glad, ningon si Peter nila kay pinaagi niya na mura mong dakig partner ni Hesus Kristo sa iyang kalisod. Aniyang gisumpay dayon, the more mo moagig kalisod para ni Kristo Jesus, the more mas malipayon mo sa dihang magkita mo niya. Maragod the more nga mukaon tag pait nga pagkaon, the more na to ma-appreciate ang tamis. Ngana ang pasabot ni Peter sa mga Kristohanon nga ipadadaan nining suot. Instead, be glad. Command na, sugo na. Kanang do not be surprised, sugo gihapon na. Meaning, sa dihang imong state sa imong pagkatao, troubled ka pirmi ba? Problematic ka pirmi ba? It's your fault. Okay, it's how you respond. Nag-ingon na si Jesus, ayaw. In the Gospels, puno kay pulong si Jesus, ayaw kabalaka, ayaw imong burden ni itugyan nganhi kanako in times nga hapit na siya mobiya, do not be troubled. Sige siya ingon na. You are in control in how you respond. So sa diha ang crisis moabot sa kinabuhi, we have the choice diay, either to be disturbed by it or not. Dungog mo anang phrase nga it's okay not to be okay. Tinud man na it's okay not to be okay, but don't stay that way. Nga it's di ko okay karon, gikumusta ka 3 months later, di gihapon ko okay. Aha naman ang godly confidence dira. Nga nawa naman jud na naulian ang pagka-okay nato. Ang say pulong ni Jesus, do not be troubled. Because trouble is sure unsam day buhaton. Ningon din siya, believe in God. Di ba? Unsa atong unang tawik, believe in a person. Believe also in me. Sa meaning ng word nga believe. Now, ang meaning, og tawag itong tagag meaning, biblical meaning, to give up oneself or to surrender oneself by entrusting, especially sa itong spirituhanon nga kinabuhi, especially one spiritual being entrusting it to Christ. Now, it's not simply the fact that Jesus should be trusted like God, yang gisulti dira. But believe in God, believe also in me. Ningon siya, sa inyong pagtuo sa Ginoo, now ang mga Hudiyo, kaila sila ni God. Kaila sila sa Father. But they are not familiar with Jesus Christ. Gani ang uban, nagpaabot paghihapon sa Misaya nga umaabot. Ningon si Hesus Kristo, ug ning tuo mo sa Dios, Amahan, ning tuo na pud mo nako. So ug naa mo'y pagtuo ni God, na pud mo'y pagtuo nako. Kani other part sa John, ningon siya, because I am God. Ug nakaila mo sa Amahan, ug nakakita mo nako, nakakita na pud mo sa Amahan. Kinsa si Jesus para nimo? Believe in Him man daw. Siya, believe in me. Because trouble is sure. Ano siya gingon? Ano siya ningon nga, because trouble is sure, do not be troubled pag pangandam, or kanibuhata, but unsay antidote? Believe. Pagtuo. Who is Jesus to you? Believe in Him man daw. Managsa, we view Jesus Christ, siya akong hero, siya akong friend, siya akong father, siya akong savior. Sometimes atong pag-ila sa Ginoo is kanang limited sa iyang attribute or sa iyang kaya buhaton. Sometimes atong pag-ila sa Ginoong Dios, atong pagtuo ni Jesus, panagsa siya ang akong giver, siya akong provider, siya akong healer, siya akong miracle worker. Nagsadira ra nato mapriso ang Ginoong Dios. Malimot ta sa Ginoo as a whole. Malimot ta sa Ginoo as the Alpha and Omega. Someone nga di ma-move, someone nga di mabag-o, mausab, someone nga di mapiog nining kalibutan na. Malimot ta niya ngayong ana siya kadako. Mapriso na lang siya nga God is my provider. Sa dihang way provision niabot wa ko'y Ginoo.
God is the one who answers my prayer. Ano to bag ang pagampo? Wala na dayon na ang pagtuo. Who is Jesus to you? Now, by the way, ang grammar sa believe sa original nga language is keep believing. Ayaw biya sa pagtuo. Do not be troubled. Ayaw biya sa pagtuo. Kaya isa sa pinaka-natural nga response nimo og nako isip mga tao nga di perpekto. When we are troubled, mas bugat, mas prone ta malimot sa Ginoo. Ang balikon, when crisis comes, na crisis sa kinabuhi, unsa na, financial, emotional, sa ekonomiya, or unsa na nga klase nga crisis, chances are high, malimot ta sa Ginoo. Una in this original grammar, keep believing in God. Do not be troubled, keep believing in God. Meaning, faith in Jesus Christ is the cure to heart's trouble. Meaning, without Jesus Christ, without God, nganhi kanato, di ni mahitabo ning do not be troubled. Do not be troubled, believe in me. Psalms 34:19, the righteous person faces many troubles. Gani si Psalmista ningon nga, bisa ng mga matarong nga tao, mga tubang o kalisod. But, the Lord comes to rescue each time. Antayin nyo, each time. Meaning, di mapakyas, di masipyat ang Ginoo sa pagsalbar nimo. Meaning, pirmi naa ang rescue. Gani na Hebrew, ang salvation sa Ginoong Dios. Munang, don't stop believing. Keep believing. Kinumdo mo sa story ni Daniel. Nga sa dihang ang si King Darius ni hatag og balaod ba og decree nga dapat ang ampuan sa tanan ang object sa prayer kay siya. Then in that decree nagingon ang punishment nga og nay mo pray og lain nga Dios or nay mo pray sa ngalan sa lain nga tawo, akong itambong sa lions den, di ba? Mo ang balaod. Pagkabalo ni Daniel ni ato nga decree, siya la nanay balaod nga official na gyud nga og moampo ko sa lain nga tawo or Ginoo aside ni King Darius, itambong ko langob sa leon. Bao mo unsang gibuhat ni Daniel, I think 2 verses later, ang gibuhat ni Daniel, niampo siya padayon. Daniel keep believing. Unsay na ni Daniel? He had a godly confidence. He know nga pwede siya matambong sa langob sa leon, but as what he has been doing, he prayed 3 times a day. And sa dihang nasakpan siya, nga nagampo siya, nagsimba siya sa lain nga Ginoong Dios, nahadlok ba si Daniel? Wa gihapon. Bisan gilabay siya sa langob sa leon, Daniel had a godly confidence. Ngani pag-ugma sa dihang gitambong na siya sa langob sa leon, paglili sa hari, yang nangutana si Daniel, okay pa ba ka? Yang nakita, white tatsa si Daniel. Nga no, it's not because Daniel is a good person or matinumanon siya tanan, but because ang Ginoo nga gisaliga ni Daniel is above the king, above the lions, above his circumstances. Nang ningon si Jesus Christ, believe in me. Do not be troubled. Ayaw kahadlok, ayaw kabalaka. Inay mo silingan, do not be troubled. Inay mo kaugalingon, I will not be troubled. Nga no? Because Jesus is with us. But one way, nga itong masukod, if Jesus is really in us, if natay believe, natay pagtuo niya, nga siya nga itong Lord, nga i-rescue ta niya each time. So believe in a person, para ma-display na to ang kwan, way nga di ta matrouble. Kaduha, believe in a destination. Verse 2, in my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you that I go to prepare a place for you. Now remember, ato inumduman nga, ang main purpose, nga no, ang mga disciples are being troubled or they are experiencing crisis, kay biyaan sila ni Jesus. So, niingon din si Jesus sa purpose, nga no, mubiya siya. Muadto sa akong amahan. Mubalik ko sa balay sa akong amahan. Something my Father's house. Ang pinaka-simple nga explanation na langit, heaven. So my Father's house always refers to heaven.
And say na dito, there are many rooms. Other translation, many dwelling place. Sa King James, mansions, many mansions. At unsay tumong ana tanan. Nanindot kay pagasulti ni John MacArthur ang dwelling place or ang heaven, di ato imagino na si kaning gidivide, lain-lain tagpuyanan. But imagino na to as isa ka dako nga balay, and each time na believer maad, dungagan og kwarto. Isa tagbalay tanan. And mao na ang custom pod sa mga Hudiyo, mga Israelita. Every time may madungag nga member sa family, dungagan og kwarto ang balay. So, muna ang ilahang culture ani nga time, di ko sure karon nga panahon, but sa una dagko ginailang mga balay. Bisang mga ultimo, dagkoon yun na nila ilang balay, kay og nay maad sa family, dungagan og room. Ingana ang pag-visualize nato unsay naa ngadto, unsay naong image sa langit. Diba, gikan nga nag-ingon si Jesus nga, believe in God, believe in Him. Now, yang gitagaan og isa ka matuoran para makalma ilang kasing-kasing. Muadto ko sa balay sa akong amahan, andaman ti kaglawak. Sa bagong, sa mayong balita, ang Cebuano nga version, lawak, room. Andaman ti ka. I go to prepare. Bantayan nyo, very personal. I go to prepare a place for you. Now, it's all about our focus. Nagsa, we are so focused sa temporal and not eternal. Now, this week, naminaw ko, isa sa akong paborito paminaw dyan, CCF. Ganang ko minaw. Then, nipop-up lang galit. Kato na pong interview kakita mo ni Joy Mendoza, anak ni Peter Tanchi, sa katong kang Tony Talks nga isa ka segment, episode. Nung dumog nakita mo, di ba, sa iyang kaagi. At the age of 15, na-rape siya by seven men. Then, during that time, yung experience, she was not always thinking, there is kalibutan na siya. They could steal and destroy my body, but not my soul. She was thinking of the permanence. While she was being raped, gipuli-pulihan siya, gipasa-pasa siya, pito kalaki, siya recite sa Psalm 23. That the Lord is my shepherd, I shall not want. Yang focus is the eternal. And muna ang nawala sa focus sa mga disciple, wala na si Jesucristo mag-unsa na miskalibutan. Ningon si Jesus, mo kabalaka. Ang rason nga namubiya ko, andaman tamog lugar nga kapuyian. Andaman tamog destination sa dihang kita magkita pag-usab. Muna ang isa sa pinaka-major reason nga no mga disciples, wa sila nangahadlok mo atubang og kamatayon. Yeah? Si James, giputla ng ulo. Ano mo siya nahadlok mo atubang na. Ang katong isa pa ka James, gibato hantod mamatay. Si Peter, si Peter, di ba, gi-crucify. According sa Roman history, bali nga cross, upside down nga cross. Si Thomas gitusok, si John gi-exile og island, ug makabantay mga disciple ilang kamatayon di basta-basta. Lisod, sakit. Pero ano sila nangahadlok tungod niini nga gingon ni Jesucristo. Dino mulabay ramis kalibutan. Mubiya rami nining kalibutan na naigiandam si Jesus para nako. Now, mga igsuon ko, tanaway mong sitwasyon na kinabuhi ka, tanan, temporaryo ra gyud na. Di gyud ta, in other parts of the Bible, ang believers gitawag og citizens of heaven. Nga naman, di man gyud diri atong permanent nga dwelling place. Di gyud diri atong permanent nga room. Di gyud diri atong permanent nga puloy-anan. Pila ka tuig gikan karon 50 years to be saved 70 years from now, lahi na ang nagbarog diri, lahi na ang naglingkod dira. Be confident nga at those times, ug ning tuo ka ni Kristo Jesus, nakaisa ka room para nimo sa iyang balay. And that's the cure. Ay mo kahadlok disciples. Mubiya ako pero kani ang mahitabo. I will prepare a place for you. So Jesus describes a place in heaven for all his disciples, for all believers. He had left nimbiya, but he did not left without a future and hope. Nimbiya tuod si Jesus. Pero niya gibiyaan niya ang mga tinunan nga way paglaom.
There's ay kahinumdum ko na ko yung article na basahan nga na contest to give the best definition of home or balay. Ang isa sa ning daog kaya ang definition is home is the place where you are treated the best. Home is the place that when you arrive there, they take you in. Gipadayon-dayon ka. And that's indeed isa sa pinaka-nindot. Kabalo mo or kadungog ba mo sa expression nga there's no place like home? Bahalag asa mo nga hotel mo stay, lahi ragyod og sa imong kaugalingong kwarto. Deningon si Jesus nga nakaimo ang kwarto sa langit. Mo na imong tinuod nga lawak nga lugar. And I'm sure nga og imo gid nang masabtan, makuha na nimo, muhatag nimo kaisog kadasig. Muhatag na nimo og kakalma, peace of mind, peace of heart. The greatest comfort of this life is the promise of Jesus Christ that one day we'll go home to be with Him. So believe in a destination, ang langit. Okay, in our destination in heaven, pains, troubles, diri sa kalibutan wala ra kumpara sa kalipay ig-abot ana nga adlaw. Kumpara sa igabot ana nga adlaw sa kalipay nga ingnon ka sa mga anghel, welcome to your eternal home. So how not to be troubled? Ikatulo, believe in an event. So believe in a person, believe in God. Wala biniog wa kay pagtuo sa Ginoong Dios, di gini mo alang trouble. Pero may murag nakutaw, di ba? Mo na yung meaning sa trouble. Believe in a destination. Munay mo hatag nimo kaisog, mo atubang nining kalibutana. Munay mo remind nato nga temporaryo lamang tanan diri. Believe in an event na ipanghitabo. And verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again, and I will take you to myself, that where I am, you may be also. Sa mga events. Naitulo ka event nga gihisgutan si Jesucristo diri. Unang event is mobalik siya. Asya. If I go and prepare a place for you, inganing sunod mitabo, I will come again. Now that's a promise. Kinumdo mo or kitang tanan tong bata pa bitaw tanang biyaan mo lakaw atong mamagpapa ba. Yeah. Ganahan ta mo kuyog. Okay kinumdo ko atong ihatod ko kinder ko di ko pabiya. Muhilak gyud ko magligid-ligid gyud ko biyaan ko nganawan. Kay naaman ang comfort ug naang ginikanan. Yeah. Muna ang gibati sa mga disciples. Ningon, na isa pa ka-promise Jesus, mubalik rako. Naay consolidation si Jesus nga gihatag sa mga disciples, I will come again. Di ba? Unsa yung pinaka-concern nila? Mubiya si Jesus. Now, when an important person will leave us, an important person mubiya na to, krisis sa kinabuhi, will be in a difficult situation. Huwag na itaw nga dakog bilis itong kinabuhi, biyaan ta, di ba? Magsakit dayon ta. But that trouble will go away kung mo promise sila nga mobalik rako. Yeah. Ug why promise nga mobalik rako, that trouble will always be there. Kasi tago na una balikan baka kuan ni or unsa kay may tabo. And Jesus Christ left this promise sa mga believers. Mobalik ko. Ay mo kabalaka, ay mo kapunog kahadlok. Now this is Jesus' personal return. Now, 2,000 na katuig ang ninglabay, diyan, ning kanaog si Kristo Jesus, but lahi na nga pagbalik. In His first coming, Jesus Christ came as a baby in a manger. Yeah? In His first coming, Jesus Christ anhis kalibutan as a servant. But in His second coming, Jesus Christ will come back as a king. In His first coming, Jesus came down, ubos kayo, humble kayo yung pag-abot. But in His second coming, the Bible is very clear. He will come back nga makita sa tanang katawhan with armies of angels. I-announce nga naa na ang maghuhukom. His second coming is very different from His first coming. So, may unang event niya nga ingon niya mga disciples, tuuhin ninyo. Believe in this event, I will come again. Ikaduha, ang rapture. I will take you to myself. If I go and prepare a place for you, sa una may tabo, I will come again. I will take you to myself. Now, ang word nga rapture, I will take you to myself, in its original word,
in its Spanish is raptor. Kailan mo kuan mga raptors, mga birds of prey kanang mga eagle, mga falcon. Unsaon nila pag dakop ilang prey. Kaya ilang daibon is snatch nila diretso bitbiton pa taas na moy image ana sa will take you to myself. Unsay mahitabo ni it's very detailed sa letter ni Paul sa mga taga Thessalonians. For the Lord himself will come down, will come again with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. So sa una mahitabo sa rapture. First, the believers who have died will rise from their graves. Literal nga nangamatay nga nag-una. Mga Kristohanon nga nag-una from all generations banhawon. Muna na mahitabo. Why do they need to rise? So kinahanglan man sila banhawon para tagaan silang resurrected body. Pag verse 17, now I will not be very detailed ang anino kayo. Rapture lang hisgutan. Pwede yun 10-part series ani. Taas yung gani. After sa nahitabo, ningon dahil, unang pagbalik ni Jesus, banhawon tanang Kristohanon nag-unang kamatay, din sunod, ang mga buhi, together with them, we who are still alive, napas kalibutan, will be caught up. Kana rapture gihapon na, will be caught up in the clouds and meet with the Lord. Na ay katulo, na ay reunion, mahitabo. Na ay panagtapok nga mahitabo. Gani sa tumoy-tumoy atong Thessalonians, verse 18, encourage each other with these words. Panagsa, kaning maghisgot og rapture, pagbalik, pagkuha ni Jesucristo sa mga believers, mukos pa og confusion, kalibog, or pag-disagreement. But ningon si Jesus, no, the message of rapture is to give us comfort. Sometimes ma-divide pang mga Kristohano na ni. But this is just an event nga kuhaon ni Kristo Jesus tanang nagtuo niya gikan nining kalibutan na. Pwede ka mangutana mo kanus ana wa di ko kabalo, pwede maabtan nato, pwede dili samtang karon nga pangidaron or karon nga generation. But one thing is for sure, ignaog ni Jesus ug wa naman ganitas kalibutan banhawon ta na. Tagbuon kuhaon ta niya, we will be caught up in heaven. Katulong nga event, our homecoming. That where I am, you also with me. Goodbye sa earth, hello sa heaven. Why katulong nga event? I will come again, I will take you with me, and ug asa ko, dito na pud mo. Nay reunion sa now. That's the entire focus of heaven. Being united with Jesus Christ. Kabaw ba mo nga, heaven is not about, ug nagbasa mo sa book of Revelation, so ang naong sa langit, gold streets, bulawan ko ng mga karsada, pearly gates, na ang mga anghel, ang mga palibot, puno ka ng mga precious nga gemstones. But heaven is heaven because Jesus is there. Ang balikon, heaven is heaven because Jesus is there. Bahala kung sa nakanindot ang description sa langit, ug wa sa Jesus di gid na matawag nga langit. Sometimes atong focus na lang unsa kanindot ang langit. Sometimes atong focus na lang wa nay mga luha sa langit, wa nay mga sakit sa langit. But heaven is nothing without Jesus. Yeah? John 17:24, nato naning nanas Garden of Gethsemane si Jesus Christ. Now, in trouble na po si Jesus Christ during a time. Kay hapit na siya dakpon, kabaw siya sa nagpaabot sa unahan. But he prayed. Part siyang prayer, ningon siya nga, Father, I desire that they also, whom you have given me, ang mga believers, may be with me. Mag-uban. Di ba, inyo ning sabton, ato ning makuha nga message, gikan ni Kristo Jesus, naglong, or nangandoy si Jesus nga kitang mga believers mauban na niya. But right now, unsa pa yang gibot, he is preparing, nag-andam pa siya og room. Wa pa man siya ni balik, but it is his longing. Now that's love. When we love a person, maglong ta nga kanus-am ko ni siya makitaan, kanus-am man mi mag-uban nini. But Jesus Christ in his prayer, hapit na ko mobiyas kalibutan. Siya, I long nga ang mga believers, ikaw, kuminto ka ni Jesus, nangandoy si Jesus nga mag-uban na mo. That's love. So believe in this event. Are you familiar with the song, When We All Get to Heaven? Mga nga hymnal. When we all get to heaven. Sa sunod,
What a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. So believe in a person, believe in a destination, believe in an event. Lastly, believe in the way. So muning mga antidote para di ta mahimong troubled. Para di ta makutaw sa diya nga ang krisis moabot sa kinabuhi. Diba, pagbabot sa verse 4, ningon na si Jesus, mubiya ko ninyo, ba't tuuhin ni? Tuo mo nako, tuo mo kaning mahitabo, tuo mo aning mga akong isulti ninyo. Ningon din si Thomas, kainom doon ning Thomas nga katuning maduha-duhaon nga, og di na ako mahikap si Jesus, di ko mo to niya. Ningon siya, Lord, wa mi kabalo asa ka mo adto. Nindot mo uban nimo. Pero saan mo pagkabaw sa dalan? Siya, Lord, I acknowledge nga ganahan mi ubanon nimo dito. Saan na mo pag-adto? Wa mi katultol. Now, it's very innocent ang pangutana ni Thomas diri. And Jesus said to him, I am the way. Wa ka katultol, Thomas. Asya, ako ang dalan. Nawa nagingon si Jesus dito nga, isa ko sa mga dalan, or waningon si Jesus diri nga, ako ang guide padung sa dalan. Aningon si Jesus, ako mismo ang dalan padulong didto. Aha, didto sa langit. Naglibog si Thomas nga, saan mo na mo pag-adto, yun may katultol, wag ay may kabalo, asa ka mo adto, Jesus. Aningon si Jesus, ako ang dalan. But sabot, di makaadto sa langit ang tanang tao kung di moagi ni Jesus. Gani in other parts sa John, ningon si Jesus, I am the gateway of the sheep. Nga, before makasud sa sheep pen, or yung ikumpara sa langit, dapat moagi nako. Muna isa sa failure sa mga tao, ano pa nagsa troubled ta. We always look in here sa mga panghitabo, what I hope of eternal glory, what I hope of heaven, kay wa ta katultol sa dalan. Aning, or panagsa, naghimo tag ato ang dalan, naning kamo tagdala sa tong kaugalingon, padong sa langit. Aningon si Jesus dili, ako ang dalan. Wala ingon si Jesus nga, ako ang giya, padong sa langit. Jesus is the only way to God. Nga tanan na tong effort to go to heaven, mo fall short or magkuwang na, because ang works or ang effort ni Jesucristo lamang ang paigo. And Jesus said to him, I am the truth. Di lang ang way, I am the truth. Sabi nga, truth. Siya ningon nga, I will show you the truth. I will teach you the truth. I will model the truth. Ningon siya, I am. Ako mismo ang kamaturan. So, iwot pasabot ani nga kamaturan. Ang pinakagipasabot ni Jesucristo is, ako ang kamaturan para mailhan ninyo ang amahan. Ako ang kamaturan para makaibalo mo ug masayod sa inyong estado nga mga tao that we are sinners. Ako ang kamaturan nga musulti nyo, you will be saved by grace and not by faith. And not by works. I am the life, way, truth, life. Di lang giver sa life, but life itself. Believing in Him gives us life. Di ba mo niyang gisulti ni Jesus Christ kang Mary nga itong in trouble sila kasi Lazarus namatay. Ningon si Jesus, I am the resurrection and the life. Mary, muto ba ka? If you believe, although mamatay ka, you will live. Mamatay ka pero mabuhi ka. Jesus Christ said, muto ba ka? There's a condition. Believe in the way, believe in the truth, and you will have life. Now, to come to the Father, ma-obtain na to yung pabor ba? Para tayo access sa iyang gingharian through prayer. And to finally makasud siyang gingharian, di na nato makaya mabuhat. Watay paagi nga makitaan para makasud ta sa gingharian sa langit, but only in Christ. Nagipasabot ni si Thomas naglisod og sabot pagsugod ana. But ningon si Kristo Jesus, ako ang dalan. Agi nako. Sabta akong gipangsulti Thomas, kupti akong gipangsulti. Kitagaan ti kag kinabuhi. Kanang kinabuhi muna imong igasto, muna imong kinabuhi ngadto sa langit. Now, that's a promise nga muhawa mo tangtang sa trouble nga ilahang gibati. Sa katapusan in John 16:33, ingon si Jesus, I have told you all this. I have told you all this
so that you may have peace in me. Di mo na yung opposite sa trouble, peace. Na siya, gingnan ta mo tanan nini, tuuhin ni, paminaw mo nako, tuo mo nako, so that you will have peace. Yes, moagitag trouble. Yes, ikaw ako di tayo exempted sa crisis, but ganahan ni Kristo. It is this desire nga natay peace. Here on earth, sa mahitabo na to diri sa kalibutan, you will have many trials and sorrows. But take heart, because I have overcome the world. There will be troubles, but there's antidote. The reality, natay mga trials and sorrows, but take heart. If we believe in the person, if we believe in the destination, if we believe in the place as atong padong, if we believe in the way, then we will have peace. Muna yung antidote. Tambal para ikaw ako will not be troubled. Okay.